nakabado. Nakaharang. Napag-usapan din natin yun. Ano yun? Nakalimutan ko siya. Swear. Baka magkaiba tayo. Kwento mo yun sa'yo para maalala kay akin. Ako sa akin, I have! Okay, go. You know Mr. and Mrs. Smith? Yes. That! Yes. Oh my gosh, parang kakaiba siya kasi sa movie, Mr. and Mrs. Smith, syempre magkasama sila. So, wala silang alam na secret agent sila pareho. And inutusan sila na kailangan yung isa. So parang ang cool nun. For me lang for me. What's yours? Ano Mr. and Mrs. Smith. mas cute yung Mr. and Mrs. Ibarra. Gano'n. Hindi sa akin, may seryoso. Hindi, Pinapatawa lang namin kayo kasi baka napo-board na po kayo. Same. Siyempre, hindi naman pwede magkaiba tayo ng gusto mo. Hindi, kung ano lang, kung baga, yun yung for me. What's yours? Siguro, mature drama, gano'n. Na may pagka-romcom pa rin. Kasi yun yung kailangan ng mga Pilipino Kailangan nilang sumaya, di ba? Sa gulo ng Pilipinas. Gulo na ng Pilipinas. Grabe. Yes. I'm gonna run. Yes. Thank you, JM and Fiang. I love it. Pero grabe, okay, mature drama. Yes. And also, Mr. and Mrs. Smith, i-manifest din natin yan for the next projects. Thank you so much. Ito, siguro, okay, we have another question from Capamilia Vines. This is for the both of you. Following the success of Almost Us, anong ay, na-answer na ba? Yes, we already answered that. Okay. Ito na lang. Working with the veterans on Love is Never Gone, ano ang important lessons na natutunan nyo bilang new gen actors? Yes, which is on Prime, tama? Yes. Ako, one thing natutunan ko kay Miss D talaga is you have to be on time. Kailangan talaga, mahalaga kasi kay Mama D yung 1 minute. Kung dumating ka ng, kung call time mo 11, dumating ka ng 11:01, you're still late. Kasi hindi ka dumating on time. So mahalaga, yun yung one thing na sobrang tumatak sa akin kay Miss D na be on time. You have to respect yung time ng ibang dumating ng on time. And at the same time, pag ginawa mo yun sa kanila, babalik din naman sa'yo yun. So be on time talaga kay Mama D. Ayun din, same nga. Parang more on pakikisama sa lahat ng katrabaho mo. Hindi hindi tip sa paano ba bumili sumiyaw, paano magpakilig, paano magpatawa. More on iparamdam mo na tao kayo lahat sa set. Ganun. Actually, totoo yan. I feel like super important ng work ethics para Yes. tumagal sa industry. Actually. Beautiful, yes. Thank you so much to Capamilia Vines. Last question from one of our friends from the media. We have from Cinema One for the both of you. What do you think makes you a good partner? Oh, that's a very hard question to answer. Good partner? Parang pag sasagutin ko kasi siya ng sarili ko, parang self-proclaim. Ako sasagot sa'yo, ikaw sasagot sa akin. Yes. Para hindi naman masabi na self-proclaim Well, yun. like parang ano ang green flag ni Yes. Yang? Ano ang green flag ni JM? You first. Hindi, parang generally, parang siguro ang laking factor na best friend kami sa loob. Na sa BPB, sa bahay ni Kuya, na parang mas doon pa lang komportable na kami sa isa't isa. Doon pa lang kilala na namin yung isa't isa. So, kung ano man ipakita niya sa akin na hindi magugustuhan ng iba, wala akong pake doon. And vice versa, ganun din ako sa kanya na parang baliwala lang sa amin dalawa, which is ang laking factor nun kung bakit mas naging strong pa yung band namin as a partner. Actor? Saan yung green flag ko dun? Okay, generally. Magbigay ka. Stretch. Siguro green flag.
Yung verde Alam pa sa mo. bird. Hindi. Ayun siya na, yung authenticity mo. Kasi, parang that shows na hindi ka wala kang sikretong itinatago sa akin. Yes, honest. Yes, I. Ano ba yung yes, I? Search nyo guys yung yes, I. Ako, nagamit, kaka-yes, I ko to sa mga friends ko, nagamit ko tuloy dito. Ako, sa kanya, mga green flag niya, sobrang dami talaga. One thing na sobrang green flag niya is... Sige, magbigyan ko tatlo. Magbigyan ko. Nahihiya si Jake. Nahihiya ko. Char-char? One, sobrang, ano yung tawag doon? Go with the flow. Ano yung tawag doon? Chill. May other term. Sponty. Laid back. Huwag na nga yun. Gentle. Gentle. May ibang term doon eh, pero never mind. Next, very understanding siya. Understanding, respectful. Sige, doon na lang muna. Yes, I love Nahihiya it. siya. Oh, Oo. shy time. Sabi niyo, next question, please. I Shy love time? it. Shy time, di ba? Thank you so much, Cinema One. Grabe, halata naman na ano eh, meant to be. Yes, good partners sila for each other. Yes, palakpakan po natin JM Fiang. But, of course, we have another question from one of our friends. Franz Sahorda, take it away. Hi, good afternoon sa inyo guys. Congratulations sa almost us. Thank you po. Sa hosting din. And, okay, question. Okay, now let's proceed. Nabanggit na kanina. Let's talk about Love is Never Gone. So, sa mga hindi pa nakakanood, how would you describe your characters here? Tapos, how do you see yourself, gaano kayo na-challenge in portraying your characters here? Napanood ko na yung episodes 1 to 4 and parang iba rin to. Ibang GF lang din yung papanood lang. And for sure, pag-stretch pa to. So, how would you describe your characters? So, paano kayo na-challenge dito? Ako si Raya Verona. Sa mga hindi po nakakaalam, ako po si Raya Verona. Ako po ang prinsesa ng mga Verona. And yung character ko dito sobrang layo sa kung ano yung ugali ko. Sobrang layo niya kasi ano ba? Meron kasing time na sobrang maka-family siya. And meron ding time na dumadaan, meron mga times na sobrang mahal na mahal niya yung family niya. And may mga times din na gusto niyang kalabanin yung parents. So, makikita niyo yung shift. Hindi ko in-spoil, kaya tagal ko mag-isip eh. So, makikita niyo yung shift ng character ko po sa episode 6. Kasi doon talaga makikita niyo na kung sino yung pinipili ni Raya. Sa akin, una pa lang challenging na kasi nung binigay sa amin yung papel ng character namin, parang that time, SRR, and then may papel na rin yung character namin dito sa Omosas, so parang, isa yung iniisip namin na kailangan hindi magta-translate sa audience na iisa yung reaction, iisa yung emotion na pinapakita ng actor na to. So, doon, una pa lang pinag-aralan na namin. And for me, I can say na mas challenging si Ronnie kesa kay RR dito sa Almost Us. Kasi yung lalim kasi ni RR, ni Pip, is about sa relationship about sa romance, sa relationship niya kay Bulots. Si Ronnie, yung lalim niya about sa buhay. Kasi wala siyang parents, wala siyang, kinukup-kup na lang siya ng side ni kay Joshua, ni Deo. And siya yung mismo bumubuhay sa sarili niya. Hanggang sa dumating na rin si Raya, na di natin alam kung ano ba to, blessing o problema. Di ba? So maraming branches kung bubuuin mo yung character arc ni Ronnie compared kay RR. Looking forward to that. And ano sa inyo? Kasi, okay, ang pinag-usapan din sa serye na to, for you, Fiang, is gaano kayo naging close ni Miss D dito sa paggawa nito? So, my question would be, okay, so how would you describe your relationship
off-cam with Miss D? Ano yung, kanina bagit mo na yung natutunan. Yeah. Pero how would you describe kung, what do you think, paano kayo naging